Alam nyo, may mga kwentong parang isinulat talaga sa mga bituin, di ba? At ito ang isa sa kanila, ang Alamat ni Leo. Isang kwento tungkol sa isang haring kinailangang maranasan ng pagbagsak para lang matutunang lumipad ng totoo. At dito mismo nagsisimula ang lahat sa isang simpleng katotohanan na aminin man natin o hindi, madalas nating nakakalimutan na ang tunay na hari hindi yung may pinakamakinang na korona, kundi yung may pinakamaliwanag na puso. Tanda natin yan kasi yan ang magiging guide, ang compass natin sa magiging paglalakbay ni Leo. So simulan na natin. Unang kabanata, ang kayabangan ng araw. Dito, makikilala natin ang isang haring, naniniwalang siya ang sentro ng buong sanlibutan. At ang nakakatuwa pa sa isang banda, parang tama siya. Isipin niyo to, sa pinakatuktok ng bundok Athos, doon nakatira si Haring Leo. Pero hindi lang siya basta hari para siya mismo ang araw ng kaharian niya. Yung gintong kiling niya, yun ang nagbibigay init at buhay sa lahat. Yung atungal niya, batas na agad. Yung presensya pa lang niya, kapangyarihan na. Pero alam nyo, ang ganyang klase ng kapangyarihan, yung parang walang hangganan, madalas may kasamang lason yan. At para kay Leo, ang lason na yun ay yung pagtingin niya sa mundo bilang isang higanting salamin, na ang tanging silbi ay ipakita kung gaano siya kadakila, ang paniniwalang nilikha ang lahat para lang sa kasiyahan niya. Yun ang lason. Siyempre, laging may magsasagi ng totoo, di ba? Sa kwento niya, isang matalinong agila ang naglakas loob magbigay ng babala. Sabi niya, pati ang araw lumulubog din. Simpleng paalala, pero para sa isang haring ang tingin sa sarili ay siya ang araw, ano nga naman ang silbi ng gabi? So anong ginawa niya? Binaliwala niya lang. At yan ang pagkakamaling babayaran niya ng sobrang mahal. At tulad ng laging nangyayari sa mga kwentong ganito, dumating ang gabi. Yung babalang binaliwala niya, nagkatotoo. Ang haring dating nasa tuktok, biglang itatapon sa pinakakailaliman. Ito na yon, ang sandali kung kailan lalamunin ng anino ang liwanag. At ang gabi na to, may pangalan, Eklipsa. Pero hindi ito ordinaryong halimaw Isa itong anino na gutom sa liwanag at takot. At ang pinakamatindi, ipinanganak siya mula mismo sa kayabangan ni Leo. Gets nyo? Bawat yabang ni Leo, pagkain ni Eklipsa, bawat pagmamataas niya, nagpapalakas dito. Hindi ito kalaban na galing sa labas, ito yung anino na siya mismo ang lumikha sa loob-loob niya. Tingnan nyo, ganito pala ang itsura ng isang tuluyang pagbagsak. Yung dating gintong hari, isa na lang ngayong halimaw na nababalutan ng abo. Yung utungal na nagpapayanig sa bundok, ngayon ungol na lang ng kahihiyan. At yung trono niya sa tuktok, ayun, napalitan ng pagkatapon sa lambak ng putik. Grabe, lahat ng kinang niya parang hinigop, lahat ng yabang naging abo. Pero alam niyo ang kasabihan, di ba? Minsan sa pinakamadilim na lugar mo pa, mahahanap ang liwanag. At dito mismo sa putikan, sa gitna ng kawalan, dito magsisimula ang tunay na paglalakbay ni Leo. Isang paglalakbay para hanapin ang lakas, hindi sa kapangyarihan, kundi sa mismong kahinaan niya. At ang una niyang aral, hindi yan galing sa isang dragon o agila. Galing yan sa isang munting daga. Oo, isang daga. Yung nilalang na dati, malamang tatapaan lang niya ng walang lingon-lingon. Pero ngayon, sa gitna ng gutom at kahiyaan niya, yung daga pa ang nagalok sa kanya ng kabaitan. At doon sa unang pagkakataon sa buhay niya, yung dating hari natutong tumanggap ng tulong. At yun ang naging simula ng lahat. Dahan-dahan niyang binuo ulit ang sarili niya, piraso bawat piraso. Una, natuto siyang makinig, hindi lang sa malalakas, kundi pati sa pinakamaliit na boses. Pangalawa, hinarap niya yung mga multo ng nakaraan niya. Pangatlo, tumingin siya sa salamin ng katotohanan at tinanggap niya yung duwag na bata sa loob niya. At ang pinakahuli, natuto siyang maglingkod. Binuhat pa nga niya yung dati niyang kaaway para lang maigligtas ito. Ito yung mga totoong pagsubok ng isang hari. At dito ka talaga mapapaisip Ano pala talaga ang nangyayari kapag ang lakas ng isang hari hindi na nasusukat sa kapangyarihan kundi sa habag? Kapag ang paghahari ay hindi na tungkol sa pag-uutos kundi tungkol na sa pag-aaruga. Nag-iiba ang lahat, di ba? Okay, so matapos ang lahat ng yan, handa na siya. Handa na siyang harapin yung anino na, siya mismo ang lumikha.
Ito na ang huling paghaharap, ang pagkakataon para sa pagtubos, sa pamamagitan ng sakripisyo. Pero eto ang twist. Pagharap niya kay Eclipse, hindi galit yung naramdaman niya. Awa. Bigla niyang nakita sa aninong yun ang sarili niya. Lahat ng takot, lahat ng kayabangan, nandoon. At doon niya na-realize, si Eclipse hindi pala kalaban na kailangang wasakin. Isa siyang sugat. Isang sugat na kailangang pagalingin. Ang tanong ngayon, paano mo nga ba tatalunin ang isang kaaway na galing mismo sa anino mo? Paano mo lalabanan ng dilim? Well, ang sagot ng alamat na to, simple lang pero talagang nakakagulat. Ang sagot, hindi mo ito lalabanan. Sa halip, yayakapin mo ito. Kaya't ginawa ni Leo ang isang bagay na halos di mo maiisip, yung natitirang liwanag sa loob niya, yung huling-huling piraso ng dati niyang sarili, isinakripisyo niya, inialay niya ito sa kadiliman. Pero hindi para sirain yung dilim kundi para pagalingin ito. At yung sakripisyong yun mismo ang nagsilang sa isang bagong alamat at sa isang bagong uri ng liwanag sa kalangitan. Nagbago ang anyo niya. Yung kiling niya, hindi na ginto. Ang pumalit, ang maningning na liwanag ng di mabilang na mga bituin. Yung dating simbolo ng kayabangan, ngayon, simbolo na ng pag-asa para sa lahat. At ang tawag daw sa liwanag na to sa alamat ay apoy na hindi namamatay. Kasi hindi ito pinapalakas ng kapangyarihan o pagmamataas. Ang nagpapaliyab dito ay pag-ibig at katapatan. At ang ganda hindi raw ito nauubos. Kasi habang mas marami kang ibinibigay, mas lalo pa siyang lumalakas. Kaya ayon, itinaas siya sa kalangitan at naging isang konstelasyon para maging isang walang hanggang gabay para sa lahat ng tumitingin sa langit. Isang paalala para sa ating lahat na kung minsan, yung pinakamalalim na pagbagsak, yun pala ang simula ng pinakamataas mong paglipad. Kaya sa huli, ano ba ang iiwan sa atin ng alamat ni Leo? Isang simple pero napakalakas na katotohanan. Na ang puso ang tunay na trono ng bawat bayani. Hindi ang korona, hindi ang kapangyarihan, kundi ang puso.